ka na ba, coach? Kaya congrats. Yung apply mo. Ayan, good afternoon po sa lahat. Palapakan naman po natin yung host natin. And syempre, palapakan po natin yung first trainer natin, si Coach Kevin. Palapakan natin. Marami kayo natutunan. Ayan, so ako naman po, syempre una-una sa lahat, I want to thank Ascender International and syempre Sir Joseph for contacting me and ang ganda po ng training about boosting. So, sino na mag-boosting na? Sino pa yung gusto mag-boosting? Ayan, so ako I've been doing Facebook ads po for the past 4 years po. And sa mga hindi po nakakilala sa akin, quick na pagpapakilala lang, my name po is Rafi Francisco. Ayan po yung apelido ko. Ayan, so, and ayun, so thank you so much sa pagpunta dito. Even maulan, di ba sa labas, so we appreciate po yung presence po ng lahat na nandito. Tingnan mo yun sa kaliwa mo. Ayan, sa kanan, sabihin mo, Unlimited Directs. Ayan. Nakakakilig, di ba? So, syempre, para magkaroon tayo ng Unlimited Directs, i-apply po natin yung mga matututunan natin today. So, for my topic, ayan, Facebook ads or boosting. Okay, paano ba to? Okay. Ako na ba to, sir? Gamit mo kanina to ni Coach Kev? Okay, so before doing Facebook ads, for sure may mga leaders na rin dito. So, kung meron ka ng mga members na gusto pong mag-run or gusto pong i-try yung Facebook advertising, ayan, so kailangan, ito po yung mga pointers, kailangan na master muna po yung basic skills sa industry natin sa network marketing because Facebook ads, hindi po ito free. So, magbabayad tayo kay Meta para ma-advertise natin yung product or service na ino-offer natin. Number 2, be committed and you need focus. Ayan. Kasi syempre, bawat inquire, pumapatak po. Pumapaldo po si Meta. Si Meta yung pumapaldo. Bawat inquire. Kung kanina kay Coach Kev, di ba, magpapaldo ka pag may mga pay. Dito naman po, bawat inquiry is may bayad po siya. So, dito, ayan, note, hahataw ka talaga dapat. Ayan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Hahataw na ba yan? Okay, hahataw ka talaga. So before doing Facebook advertising and boosting, ang mindset mo dapat rarat-rat ka talaga. Bakit? This will give you quantity and quality prospects. Marami at quality na mga tao yung makakausap mo. Okay? Because may control ka sa mga tao na makakausap mo. Kasi ikaw yung pipili ng demographic mo. Gets? Okay. So, next. So, dito lang tayo. So, bakit ako nag-advertise on Facebook? Number 1, wide reach of my target audience. Pangalawa, to boost my sales and increase my number of new members. Especially nandito tayo sa pre-pioneering sa Ascendra, diba? Mas offense tayo gumalaw, especially sa pagdidirect, mas maganda. Tama? Okay. Parang hindi kayo kumbinsido na offense kayo dapat mag-ano. Okay, number 3, get specific clients, prospects. I want to present the business. And last, I can set my own budget and I pay only by CPC or cost per click. So because of these reasons, yun po yung naging deciding factor ko bakit po ako ng Facebook ads. Because marami naman prospects. Okay, given. Marami. But the question sa akin before is I want to spend my time presenting the business to those people that is appreciating the business and the vision na meron yung company namin. Gets niyo? So, ibig sabihin, kung mag-spend man ako ng 24 hours ko, or sabihin na lang natin, 14 hours ko, naghahasal ako, I want to spend it in a quality way. Okay? I want to spend with people na, alam mo yun, naghanap na sila ng paglalagay ng pera nila. Naghanap naman sila ng company na may vision na at coach na magtuturo sa kanila.
ready na ang campaign. Okay? Gets? Alright, so let's continue. Facebook ads creation. Okay, so nakita nyo na kanina, ito yung setup or ito yung process. Content creation or yung pag-create ng content, pag-setup ng boost, and yung follow-up na gagawin. Because ang paying ko, hindi lang po siya sa boosting. Nandun din po siya sa follow-up. Diba? Ika nga, ng mentor ko, the fortune is in the follow-up. Okay, so yan lang po yung tatlong process. Ngayon, things you need to start Facebook ads. Ito po yung mga need mo, Facebook Ads Manager or ad account, Meta Business Suite, Facebook page, syempre, kaching-kaching pera, and creative material. Okay? So, types of ad content. May iba-iba pong ad content. Okay, pipili lang po kayo dyan or kung ano po yung mas makakapag-start, mas confident kayo pwede. Number 1, result-oriented ads. Pag sinabi natin result-oriented ads, nagpapakita ka ng resulta, nagpapakita ka ng mga taong naging successful dito sa business natin. Pangalawa, Ascendra-focused ads. Siyempre, since hindi pa lahat ng tao or hindi pa ganun kadami ang nakakalam ng company natin, pwede mo yun magamit at yun yung maging focus ng advertising mo. Okay? And number 3, value giving din offer. Yun yung discuss kanina ni Coach Kevin. You give something, it could be an idea, it could be pwedeng nagtuturo ka, bibigay ka ng value, then after mo mabigay ng value, you offer your services. And number 4, ayan, for professional. Example, if you want to target market na dito sa Pilipinas, then professional market, teachers, school listeners, etc. So, ibig sabihin yan, specific yung ads mo. So, for a specific profession. Okay, may nakikita ba kayong mga ads na para sa mga teachers? Para sa mga seaman? So, naka-target on a specific profession yung ads niya. Pwede po yun. Okay? So, ito yung flow. So, di ba sa 5 fingers sa network marketing, yan, prospecting, invitation, presentation, close sale, follow-up. Ang advantage po ng Facebook ads, yung funnel or yung pinaka paghahanap po ng mga clients, siya po yung gagawa. So, ibig sabihin, yung paghanap ng prospect at pag-invite, nandun na po. So, ibig sabihin tayo, if gagawin natin yung Facebook ads, para tayo nag-skip, or hindi naman nag-skip, nagkaroon ng easy way papunta sa presentation. Kasi yung lahat na makakausap natin, ready na for business. Okay? Then, close deal, ayan, dito na siya gumagana. And follow-up. So sa follow-up, quick lang na ito po yung personal ko na prepared na follow-up. Ibig sabihin, flow of purchase dito sa Ascendra. So gumawa na po ako ng video from the outside of the office papunta dito. Then kung ano po yung process ng moment nagbayad siya. Then results and checks, sales, founder's message, group page, aquarium per MPAR, optional. So depende na po sa inyo gagawin niyo yung parang aquarium na ilalagay niyo lahat doon yung mga na-close deals niyo. Okay? Nakakasunod? Yes. Alright. So, ito dadaanan ko na lang po kasi na-discuss naman po ito ni Coach Kevin kanina. Ayan. So, people don't buy products or join businesses. First, they follow people who add value to their lives. So, ayun, di-discuss na ito ni Coach Kevin kanina. So, dito na po tayo. So, sa pag-create ng content, especially pag mag-ads ka, ako personally, I answer these 4 questions to make a relatively valuable content for my ads. Okay? So, it's important to consider that you are clear with your target audience. Kung sino ba talaga yung gusto mong makausap at na-presenta ng business mo. So understand your target audience, what matters to them. Okay. So first, sino ba sila? Sino ba yung yung gusto mong makausap? Is it an OFW market? Is it a professional market? Student ba yan? Gen Z ba yan? Millennials ba yan? So you need to answer that. Number 2, what do they need? Ano ba yung common na problem nila at ano ba yung
importante sa kanila na pwede mong masolusyonan. What do they want? Ano naman yung gusto nilang marinig? Okay? From their specific demographic or kung ano yung background nila. And how can you help? So, paano makakatulong ang business or ang Ascender International sa wants, needs, at sa kung sino sila? Let's say, for example, OFW. So, na-answer mo na yung first. Who are they? OFW. What do they need? So, ano ba yung kailangan ng mga OFW? They need financial guidance. Kasi maraming may pumapasok na pera, lumalabas din ulit. Ama, ano ba yung gusto nila? Gusto nila makasama yung pamilya nila na kumikita sila ng pera. So how can you help them? You have the opportunity na kahit nasa abroad sila, pwede silang kumita. So that's how I answer these 4 questions. Para makabuo ako ng content na relative po sa boosting ko. So, ito, discuss ko na lang ang slide. 4 types of value-giving content: educational, inspirational, relatable, and practical. Yan. So, pwede po yung focus ng gagawin yung video is pwede kayong mag-focus sa educational. Let's say, for example, ang target market ko, OFW. So, pag sinabing educational content ang gagawin ko, parang yung setup ko is nagbibigay ako ng education sa kanila, how to manage their finances, how can they make savings para pag natapos yung kontrata nila, maka-uwi sila for good. So, yan po yung example. Mamaya may papakita ko kasi. So, simple framework of creating value posts. Ito po, sa sa boosting na. So, may tinatawag akong AIDA formula or attention, interest, desire, and action. So, sa attention, start with a strong hook. Okay? Interest, tell a story or relatable insight. Desire, show how it helped you and others, and call to action. So, daanan lang natin yan. So, example, ito po yung sa akin. Target audience ko, OFW market. Ito po yung mga sample ko na contents. So, ito yung thumbnail. So, actually, ang length po ng videos na ginagawa ko is nasa 2 minutes to 4 minutes, mga ganun. So, meron din po akong 1 minute. So, dyan pa lang po sa thumbnail, ano na po, on the face na yung market. Laki ng OFW, di ba? So, ibig sabihin, para po siya na pag nakita po ng target market ko na OFW, automatic magiging curious na siya. Wala pa siya naririnig, hindi niya pa piniplay, nakita niya pa lang yung thumbnail. So, sa thumbnail pa lang, may hook na ako. So, ayan, project para sa mga OFWs. Ito po, inspirational content. Ito naman po is educational. Ito din po, educational. So, may sample po ako dito. Paano ba ito mag-play? Walang sounds. So, paano yan? Ngayon, walang sounds. Basahin na lang. Pinaplano din, pero minsan kahit may plano, kulang pa rin. Kasi habang nasa abroad ka, nyo ka ba na kahit malaki na ang sahod, parang wala ka pa rin naiipon? Parang lahat ng pinaghirapan mo, lumilipas na lang na parang hangin. Alam mo kung bakit? Kasi ang pera hindi lang pinagkakabahuan, pinaplano din. Pero minsan kahit may plano, kulang pa rin. Kasi habang nasa abroad ka, lahat umaasa sa'yo. Pamilya mo, bills, minsan may mga emergency pa. Kaya ano ang sikreto? Gumawa ka ng extra income habang nasa abroad ka pa. Hindi yung mag-double job ka na pupusin yung katawan mo kundi yung kikita ka online, kahit part-time lang. Paano yun? Dito papasok ang ginagawa kong digital business. No risk, no inventory, pwedeng gawin kahit may trabaho ka. Kung ready ka na mag-ipon at mag-grow ng extra income habang nasa abroad, message mo lang ako. I'll guide you personally. Okay, so yan yung isa sa mga content. Then sa Pinas naman, gumawa din ako ng another content. Yun lang, loading lang siya. Guys, ginawa ko how I hit my first 6-figure income. Yun lang. Nag-loading siya. By the way, i-view nyo na lang yung page ko, pa-follow na lang din. Nandyan po, naka-upload lahat.
Hindi po ako nagtatago ng ads. Nakapost po lahat ng ads ko. Ayan po yung page ko. Huwag niyo lang po i-download sa i-add din ha, kasi magmamahal yung ads natin pareho. Pwede lang po kayo kumuha ng idea, kumuha po ng insights, but yung mismo yung ad, okay, pakiusap lang po, ha, huwag po natin i-download. Okay. Alright, so dito na tayo. So, gets na po yung content nun, na-discuss mo ni Coach Kevin. So, para mas mabilis niyo pong malaman yung or magkaroon talaga kayo ng pinaka-visible na idea, visit nyo na lang po yung page ko. By the way, so eto po yung next. So mga hindi pa po marunong mag-create ng page, madali lang po. Picturean nyo na lang, follow nyo po yung instructions. Hindi ko na po masyadong step by step. Dito po sa page name, ako po personally, ito personal preference ko, nilalagay ko po talaga yung name ko. Tapos, per target market, iba po yung pangalan ng page. Let's say, for example, ang market ko is OFW. So, meron po akong isang page, ang pangalan po is Good News by Rafi Francisco. Ay, Good News OFW by Rafi Francisco. So again, yung hook po, nasa thumbnail, nasa page name. Okay, guess nyo? If you know, you know. Okay. Masyado ba akong mabilis kasi parang hinihingal ako. Abot ka ng coffee ko, please. Sa, ano. Hinahabol niyo ba ako? Bakit parang hinihingal ako? So, may iba din po. Marami po akong pages. May page po ko Lucky OFWs by Rafi Francisco. Thank you. Meron po akong Let's Go OFW by Rafi Francisco. Good. So, yung page ko, page name ko is aligned siya dun sa target market ko. Yo. Tapos, category, usually ang nilalagay ko po dyan is non-profit organization, personal brand, or personal coaching, etc. So, lagay nyo lang po dyan. Description, pwede lang pong lagay nyo, project for OFWs, or kung sa market po sa Pilipinas, looking for Filipinos who wants to earn online by using their phone. Then, the rest po, pwede nyo lang po yung gawin later on. So, pag hindi nyo po alam kung para saan siya, skip nyo lang. Okay lang naman po. Then later on, pwede naman po yung fill outan. Ayan, ayan pala. Ayan, so yan yung mga pages ko. Ito po, hindi nyo ito makikita. Na-band na yan eh. So ito, meron pa yan dalawa. So marami pa akong pages. Nasa more than 10 yung pages ko. Ayan, so sample bago yung page mo kasi maraming nagsasabi, okay lang ba mag-start na yung followers ng page ko is hindi pa libo? Okay lang po kasi ako nagsimula ako, konti na naman po yung bagong gawa tapos pinalay ko lang sa mga full-timers and members ko. So dito po, before you run ads, your page has at least 30 followers and 20 posts. So, para makita po ni Facebook na totoong page siya. Okay? So, paano nyo gagawin yan? So, may scheduled post naman po. Pwede na kayo mag-scheduled post. Kung gagawa kayo ngayon, Saturday, scheduled post yun na for the whole week. Yung ipopost po ninyo. So, 3 times a day, at least 1 post per day after. So, sa first 7 days, post at least 3 times. Then, pagkatapos nun, pwede na lang po isang post nyo lang. Keep your page active. And this will increase page longevity and relevance score. Yan. Okay, so dito na po tayo sa paggawa na po ng ads. So may dalawa po kayong option. Okay? Pwede nyo pong gawin yung ginawa ko, lahat po ng niraran ko na ads nakapost po sa page. Or di kaya kung gusto nyo pong magtago, pwede din naman po. Exclusive ad ang tawag natin dyan. Hindi po nakikita sa page nyo, naka-upload lang siya upon setting up your ads. Pwede rin po yun. So baka may nakita kayo ng mga networker na nakita niyo yung ads nila pero nung binisit niyo yung page, wala. So ang tawag ko dyan, hindi siya visible o exclusive siya. Okay? So, setting up your ads. Ayan. Sino na dito yung nagsiset up na ng ads? Sino yung hindi pa? Okay. Sa hindi pa po, good luck.
Medyo marami po kasi kayong makikita mamaya, pero wag na po kayo ma-overwhelm. Nilagyan ko naman po ng mga alin lang yung titignan nyo para hindi kayo malito. Okay? So, para mas maintindihan nyo lang yung setup ng ads, pag nag-setup po kayo ng boosting, may tatlo po siyang level: campaign, ad set, ads. Okay? So, ang campaign po, yan po yung goal ng ads mo. So, pag sinabi natin objective, pwede siyang engagement, pwedeng traffic, pwedeng pamparami lang ng views, kung ano po yung goal ng ads mo. So sa akin po, and sa mga ginaguide ko, usually ang campaign po talaga namin is engagement, then message. Okay? Kasi gusto natin may makausap. Okay? Then, ang ad set naman po, dito mo po ilalagay yung target audience mo, sino-sino po sila, saan lugar sila, ano yung edad nila, ano yung demographic nila, and yung budget, kung magkano yung budget mo per day. Then, ang sa ad po is yung creative content. Diyan na po ilalagay kung ano yung video na ilalagay mo, tapos kung ano yung message na matatanggap nung tao na inquire dun sa video mo. Okay? So, bakit dalawa? Bakit apat? Hindi po ito pairing, ha? Baka ito na pairing po na sa ads. Paano kaya yung pairing bonus? Ikaw to. Hindi po. Okay? So, ibig sabihin, bakit siya marami? Kasi sa isang campaign, for example, ang goal mo po, paramihin yung inquiries dun sa video yung ginawa mo or sa OFW campaign mo. Pwede ka pong gumawa ng dalawang ad set or dalawang target audience. Let's say, for example, yung isang ad set mo, ang target audience mo nasa Asia, yung countries lahat nasa Asia. Yung sa isa namang ad set mo, nasa Middle East lahat. Pwede po yun. Para hindi mag-sagul-sagul kung sa Bisaya pa. Oo, mag-mix-mix. Mag-mekos-mekos ang audience mo. Pwede ka po maglagay pa ng isa pang ad set. Pwede po doon yung first world countries, pwede po yun. So isang campaign lang siya, pero maraming ad set. Tapos, pwede rin po sa ad set, pwede ka rin po mag-duplicate ng ad. Example, sa Asia mo na ad set, di ba, gumawa ka ng video. Pwede pa pong magdagdag ka po ng isa hanggang pwede pong gawin ilan gusto mo. So mamaya, discuss ko po sa inyo yung strategy ko, paano po ko gumagawa niyan. So yan. Okay? So punta ka lang po sa facebook.com business schools. Ayan. Or ads manager, type mo lang sa Google. Then nakikita mo na po yung click mo lang. Punta ka po dito. Go to ads manager. Wala po kayo makikita dyan kung hindi po nakalagin yung Facebook mo. So login mo muna para makita mo yan. Then, sino dito may laptop? Yung walang laptop, sa phone lang. Pwede rin po kayo mag-setup sa phone. Tandaan niyo lang po yung process, pareho lang po. Magkaiba lang po yung nakikita nyo, pero yung flow niya, same lang. Okay? So, pagpunta niyo po sa Ads Manager, ito po yung makikita nyo. Yan, bubungad sa inyo. Punta po kayo sa upper left. Yan, upper left, makikita nyo po dyan yung campaign. Ayan, campaign, ad set, ads. Yung diniscuss ko kanina, andyan din po siya. 3 layers of ad campaign. So, ayan, umubo na. Okay lang po kayo dyan. Pakicheck ko, baka dumudugo na yung ulo. Joke lang po. Medyo technical po ito, pero bear with me. Kasi the moment na matutunan nyo po yung skills na to, mamanihin ko lang po yung palidarin. Okay? So, ayan. Diyan sa campaign, makikita nyo po yung create. Di ba nakita nyo yung campaign? Ayan, campaign. Sa ilalim po niyan, may create. Click create, then engagement, then continue. Ayan. Tapos, magpapack up po yan. Tatanungin ka niya kung gusto mo ba na tailored na ng Facebook yung campaign mo or magmamano-mano ka. Okay? Kung gusto mo pong same Facebook na yung gumawa, pwede ka po dito. Pero ako, hindi ko po ito ginagamit kasi gusto ko may control po ako dun sa setup ng ads ko. So, ang kiniklik ko po, manual. Yan. So, pag clinic mo na po yung manual, ito na po yung magpa-pop up. So, kung titingnan nyo po sa upper left nyo, nandyan na po yung parang layers. Ayan na po yung, ito yung ad campaign ko, na-rename ko na po. Then, ad set and ad. So, sa ad campaign mo na siya. So, makikita mo rin dito, edit your ad campaign name. Then, ito pa yung makikita mo. Then, click next. Pag next mo po, automatic magiging ad set na siya. So, ipupush ka na ni Facebook na mag-set ka na ng gusto mong market.
So, pipili ka po ng page kung saan mo gustong i-set up. Tapos makikita mo po dito sa right side yung audience and result meter. Hindi po talaga yung term ni Facebook. Gawa-gawa ko lang po yan para mas mabilis natin maintindihan, ha? Baka natin po kayo ng ibang training tapos hindi mo na ganyan yung tawag dyan. Hindi po talaga ako dito, but ito yung personal na ginagamit ko. So para mas makikita niyo po, ito na po yung parang metro kung gaano po kadami yung makakakita ng ads mo per day, depende sa budget mo, at kung gaano po kalakas from narrow to broad, kung gaano po kadami yung marireach po ng ads mo. Then, ilang conversations per day and ilan ang tao marireach per day. Okay? So next. Okay, so set up daily budget. So example, 200 per day yung setup ko, then nagsiset ako ng end date, usually 1 month yung end date ko. Huwag kayong mag-alala kasi may extend yun naman po ito. Kasi pag hindi nyo po siya sinet, wala naman actually pero tuloy-tuloy po kasi yung pag-run ng ads. Then base experience ko, mas mahal. So as much as possible, akong ginagawa ko, nagsiset ako ng end date. Then kung mapapansin nyo, pag set up ko po ng 200 per day, yan, umaba po yung conversion or conversations. Kanina from 20 plus, ngayon 16 na lang. So magdedepende yung dami ng conversation sa budget. So nakikita niyo po dyan lahat. Okay, next. Then, scroll down niyo pa po, makikita niyo po yung locations. So makakaset po kayo ng audience niyo. So let's select countries you want to run at. Pwede pong country, pwedeng city, pwedeng province. So kung Philippine market po yung gusto nyo, pwede po Metro Manila, Pasig City, gano'n. So pwede po yan. Then, pwede rin po kayo mag-exclude ng Philippines. Ngayon, hindi ko na po ginagawa to. Okay? So, tinry ko lang po to before, pero to be honest, ngayon, wala na po yung ganyan. Hindi ko na po in-exclude yung Philippines. Kasi may iba na yung demographic ng Facebook nila. For example, OFW. Pag in-exclude ko yung Philippines, tapos yung address nila sa profile nila may Philippines pa, pwedeng na-exclude sila ni Facebook. So, hindi ko na siya ginagawa. Okay? Then, age. Ayan, pili po kayo ng age. Kung ilang taon ang gusto nyo makausap. Meron po dyan hanggang 65 plus. So, nakatry po ako na, nakausap po ako ng OFW. Ano na po? Mag-80 na po siya. Nahirapan po ako. After po noon, sinet up ko na po yung age na minimum 50. Para alam mo yun, 30 minuto na po kami nag-uusap, product pa lang po kami. So, syempre nahiya din ako po tuloy, di ba? Kasi seems interested naman siya. Kaya yun. Okay, so tapos gender, ayan, pili po kayo kung gusto nyo pong lalaki-babae or puro babae lang, then lalaki lang. So sa akin po personally, sa OFW market, mas prefer ko po yung mga babae lang. So yun. Ngayon, demographic. So sa demographic, pwede nyo pong i-set up, pwede hindi. Sa akin, sineset up po siya personally because I want na yung makakausap ko is ano talaga siya sa gusto ko na OFWs talaga. So usually nilalagay ko dyan is, for example, yung location is Middle East. So ano ba usually ang mga work ng mga nagtatrabaho sa Middle East? May iba, BH, may iba nurse, ano ba? Caregiver. So yan po nilalagay ko, housekeeping, childcare, motherhood, Philippine Airlines, at kung ano-ano pa. Ayan. And so, interests. So, makikita niyo po dyan. Pwede niyo pong picturean para magaya niyo. Tapos po mailalagdag kayo, message niyo ko. Okay. So, yan. Remittance sa inyo. Usually po na-interest sa mga OFW or common nila na ginagawa na pinopost nila para mas mabilis makita ng Facebook. Ngayon, pwede po kayo magdagdag ng language. Option niyo po yun. Pwede po kayo magdagdag ng Filipino and Cebuano or Filipino lang. Call niyo na po yun. Ang advantage nun, ang mag-inquire usually mga Pinoy talaga. Ang disadvantage naman nun, bababa kasi yung yung meter ng kokonte pa. So usually pag gano'n ang nangyayari, magmamahal yung per message. Yan po siya. Then,
Next dyan is placement. Saan nyo ba gusto makita yung ad nyo? So pwede po kayong pumili, Messenger, Facebook, Instagram. Ako po, hindi naman po gamit sa Instagram yung OFW Market. So hindi ko na siya sinasama. So yun. Then after nyan, dito na po tayo sa ads na. So yun na po yung pinaka-setup sa engagement. Actually po, ang pinakamarami mong kailangan i-set up yung engagement. Sa ads po, yan. So click mo lang po yung setup. Ito po yung sinasabi ko kanina. Pag gusto mo na walang makakita ng post, anong ad mo, create ad ka, tapos upload mo mismo yung video. Pero kung naka-upload na sa Facebook mo, use existing post na lang. Then select post, then mamili ka na lang na kung anong post ang gagamitin mo. Ayan. So select post. For example, ito. Ito yung post. Then after that, create conversation builder. So pag sinabi natin conversation builder, pag nag-click yung prospect mo, yan ang automatic na makikita niya na parang ikaw yung nag-message. So click mo lang yan, then click edit. Yan. Wait lang. So dito, pag wala pang laman yung ano mo, yung ads mo, hindi ka po talaga makakaroon ng ads. Ita-divert ka po niya sa payment. Okay, so magbabayad ka muna. Mag-load ka dyan, pwede Gcash, pwede ko may debit card ka, credit card. Pero ako po, Gcash yung ginagamit ko kasi one time, nag-ano po ako ng debit card, yung credit card, na-shock na lang po ako, may 10K na po ako na bill. Shock yarn. 3 days lang yung nag-run. Okay, so dito po kasi, pag naubos na yung budget na nilagay mo, automatic na siya mag-stop. Pero pag may laman yung card mo, at dire-diretso po siya. So example, magbakasyon yata kami nung La Union, pagbalik ko, pantay, 10K. Okay. So pag may laman na po, ayan, so click mo ulit to, then publish. So ito po yung conversation builder ko. Hi, pangalan ng prospect, masaya ako at nag-inquire kasi muna na natin. Saan bansa ka po ngayon at gaano ka nakatagal dyan? Para lang meron lang siyang i-reply natin. Okay, then publish na. So once publish na, maghintay ka lang ng 1 hour. Minsan less than 1 hour na eh. 1 hour to 4 hours for your ad to be approved. Ayan. Ito yung tip, sabi ko kanina, if you want to try other locations, you can duplicate the existing ad set and change the location of the duplicated ad set. If you want to try another ad creative, yung content, you can duplicate the ad and change the post or ad, same location apply. Parang ganyan. For example, ito po yung ad ko. Gusto ko kung mag-try ng ibang countries. So click ko lang to, 3 dots, duplicate. Ayan. So meron naman akong content, ay ad set. Sa isang ad set, meron na akong dalawa. Sa isang campaign, may dalawa na akong ad set. O, di ba? Pati ako nalito. May dalawa na akong ad set. Meron akong worldwide. Pag sinabing worldwide, yung mga countries dyan, usually Greece, Italy, France. Yan. Then, meron akong custom audience. Yung custom audience ko is, yan yung Saudi, yan, Singapore. Hinalo ko na dyan. Then, sa isang ad set, marami po akong content. Yan. 4. Bakit ganon? Ganon siya kasi gusto ko lang bakit. Bakit siya marami? Kasi personally ako po, for example, mag-run ako ng ads. Meron na po ako naka-prepare na 4 to 5 videos. So, pag nakagawa, pag nakapublish na po ako, yung una, i-duplicate ko siya, tapos papalitan ko po yung mga videos. Diba? Tapos i-run ko po siya ng 48 hours. Huwag kayong mag-alala kasi hindi naman yan 200 bawat isa. Ang bayad po per ad set. For example, 500 yung budget ko sa worldwide, hahatiin niya yun kung sino yung pinakamagandang performance. Pag sinabi natin pinakamaraming performance, sino doon, anong video ang pinakamaraming nag-review, pinakamaraming nag-comment. So doon yung bibigyan niya ng mas malaking budget. Hindi siya, pag nag-duplicate ka nito, 500, 2K, hindi po ganun. Per ad set. Okay? So bakit nag-run ako 48 hours ng marami mo ng video? Para malaman ko alin doon yung mas maganda yung performance. Kasi pag malaman ko yung maganda yung performance, ay itong video na to marami nag-comment, marami nag-message, mas maraming nag-inquire. So i-off ko na yung iba. So ito na yung i-run ko.
Kasi minsan mag-run tayo ng ads, isang video lang. Tapos reklamo ka sa upline mo, upline, nag-run ako, 500 yung naggastos ko lang, nag-inquire. Kasi yung video na ginawa mo, hindi siya nagpe-perform. Kulang sa energy. Kaya, mas maganda, marami kang ginawang video para ma-duplicate mo lang. Then, kung sino yung pinakamagandang performance, diba? Kung may nag-tumbling dyan sa video mo, eh di yun yung call mo, diba? So, para hindi ka ma-stress. Ayun natin ang stress. Diba? So, ganun lang. Hindi pa mahirap gumawa ng ad. Akala lang natin. Kailangan mo lang malaman yung parang pinaka-process at ano yung mindset mo na gagawin mo siya. Okay, answering inquiries. Yan. So, the moment running na yung ads mo, syempre, nandiyan na po yung mga inquiries. Ayan. So, dalawa po yung inquiries, dalawa yung titingnan nyo. Message, saka comments. So, may mga nag-inquire po sa message, may mga nag-inquire po sa comments. So, ito po yung script ko. Picturean nyo na lang. For example, di ba ito yung conversation builder. So, nag-reply na siya nandito ako ngayon sa Hail, Saudi Arabia. So, ang next po is, yan na po. Nagsisend na po ako ng link ko ng messenger. Ayan. Yun. Minsan nilalagay ko rin po dito ng yung mismong pangalan ng Facebook. Hindi ko lang nalagay dito. Pero nilagay ko minsan na pag hindi po gumana yung link, i-search nyo po ako na ito yung pangalan ng Facebook. Tapos, ito po yung suot ko para makita nila. Yun. So, ito. Tapos, click mo yung Facebook logo sa right side, upper right. Add mo siya sa Facebook, then message mo siya. Then, ito na po yung conversation namin. May pa-picture, o diba? So, hello po, thanks sa pag-inquire. Gusto ko tulungan ng opportunity. Pwede po ba akong tumawag? So, nagko-call po agad ako. Pag hindi available, nagsisend po ako ng video na at least meron lang siya mapanood muna. So, pwede po yung video na yan, yung mga video natin dito sa Sendra, ay ano nyo po, send nyo sa kanya, para may idea lang siya. Or kung may nagawa na po kayong video sa mga nag-check na na-interview nyo, pwede po yun. So, depende na po sa inyo, call nyo na yun, tapos pag available na siya, saka na po siya i-call. So, usually ako, pag hindi available agad, tinatanong ko mga anong time po para ma-set ko sa schedule ko. Then, nag-call na po kami, close din po siya sa call, kaya importante na marunong na po yung nag-ads paano mag-close din. Kasi automatic then set na po ng details. So, yun. Then, follow-up. So, yan po yung mga follow-up ko. Pina-install ko siya ng Zoom. Ayan. Nag-follow po ako sa kanya ng mga activities. Then, events. Ayan na, receive ko na. So, yun. Ayan. So, ito sa previous company ko because of Facebook ad. 2 years ko po siyang ginawa. Naka 173 directs. So, dito sa Sendra, ang goal ko 200 directs this year. Wow! Gusto niyo rin ba yun? Yes! Gusto natin yun. Tapos na po ako. Marami po ba kayo natutunan? Ayan, so, wag po kayo ma-overwhelm sa Facebook ads. Most po kasi ng mga distributor or members, hindi nila tinatry yung Facebook ads because parang feeling nila masyadong technical daw, masyadong ano daw. But, to be honest, it seems overwhelming at first. But the moment you used to it, na ginagawa mo na siya at nakita mo na yung pinaka-basic na need mong makita at basic na need mong ma-apply ba sa personality mo and sa way mo na gusto mo na magkaroon ka ng sino yung mga gusto mong tao makausap, madali na lang po siya. So, di ba? Naintindihan niyo naman po yung training ko? Yes! Hindi nga. Hindi, pag may question po kayo, okay. Sige. Nabanggit mo kanina na okay lang din kahit sa phone mag-set up. Effective din pag sa phone. Pareho lang sila. Kung ano yung nasa laptop, ganoon din naman yung nasa phone. Same lang. Ang ano lang niya is yung navigation lang. Magkaiba lang yung navigation. Pero kung alam mo na yung process, kung ano yung uunahin mo, ano yung sunod, same lang. Same lang. Same lang sila. Ano pa? Wala na?
Sa Facebook or medyo maluwag. Kahit sabihin mo sa video, okay lang ka mali-restrict. Oo, Hindi yun ka din. mapapag-restrict. Hindi. Basta 3 seconds ang pagpapakita ng check. Huwag kang matagal. Sa pera naman, usually sa akin 5 seconds, kinakat ko na. O di kaya sinuzoom ko na yung video para hindi na makita yung pera. Kasi ang reason niyan yung information or yung data protection. Sa words naman, wala naman, hindi naman. Huwag ka lang magsabi ng mga drugs, gano'n. Bawal kasi tobacco, gano'n, bawal yun. Or liquors. Pero sa earning naman, pwede naman siya. Kumita pa din. Sa caption lang. So, yung caption, usually yung caption ko sa ads ko, ayan. Ang mga Pinoy lang ang nagtatrabaho abroad ang makaka-relate dito. So doon ako hindi nag-mention ng income, ng kahit ano, ng pera, wala. Then, para to sa mga FWs na gusto ng pagbabago this year. So, check nyo na lang yung mga ko dyan, caption ko, nandyan. Ayan. So, pwede nyo din naman ipacheck kay AI para mas sure. Copy nyo lang yung caption nyo na ginawa, tapos sabihin mo, check this caption, I want to run an ads in Facebook if this is qualified to the community standard. I-edit nyo yan sa ChatGPT. Pati ka yung script nyo sa video, pwede nyo na ipacheck. Madali lang po. Okay na? Alright!